Okay, so good morning guys. Welcome sa ating channel. So ngayon magbibigay tayo ng komento, reaction, sa isa na namang panibagong balita. No? Ito ay mula sa Inquirer.net. Okay, so ngayon dumako na naman tayo sa balita dito sa West Philippine Sea. Okay, siguro napanood nyo na rin ito guys sa iba pang mga news, no, sa TV or sa iba pang source ng mga balita. Ah, ang barko ng Pilipinas, no? Winater cannon na naman po ng Chinese Coast Guard. Okay. So, alamin natin ano bang ginagawa ng mga barko ng Pilipinas. Bakit ba, bakit nag, ginawa ng Chinese Coast Guard ang pag-water cannon sa ating mga barko Philippine TV? Okay, so ano ba ang yung resulta nito? Anong epekto? Alamin natin yan. Magbigay tayo ng komento at reaksyon, lalo na ikaw bilang Pilipino, ano ang nararamdaman mo sa mga nakikita mo na to na ginagawa ng Chinese Coast Guard sa atin, sa ating mga Philippine Navy or Coast Guard. Okay? So, islagay mo dyan sa ating comment section anong nararamdaman mo, anong reaction. Okay, pero kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-like and share at i-subscribe ang ating channel. At i-hit mo na rin ang notification bell button para updated po kayo every time na may upload tayo ng mga ganitong videos. Okay, so simulan na natin. A Chinese Coast Guard vessel blasted water cannons and sideswiped a Philippine ship conducting a routine marine scientific research mission in the vicinity of Pag-asa K2 in the West Philippine Sea. In a statement, the Department of Agriculture's Bureau of Fisheries and Aquatic Resources condemns what it called hostile actions by the Chinese Coast Guard against its two marine scientific research vessels in the West Philippine Sea. According to BIFAR, two of their vessels, BRP Datu Sanday and BRP Datu Pagbuaya, were on a routine mission with a Filipino scientific team on May 21 to collect sand samples as part of a marine scientific research initiative. The agency explains that at approximately 9:13 a.m., Chinese Coast Guard Imagine guys, so yung mga barko ng Pilipinas kumukuha lang naman ng marine samples no, para sa research. Pero winater cannon pa rin ng mga Chinese Coast Guard. So wala naman tayong ginawa na against sa kanila. And besides, nasa economic zone, yes, pero ganun kalakas ng Chinese Coast Guard na tabuyin, paalisin ang barko ng DFAM. Tuloy natin. Vessel 21559 water cannoned and sideswiped the BRP Datu Sanday twice, resulting in some damage to BRP Datu Sanday's port bow and smokestack and putting at risk the lives of its civilian personnel on board. The agency also says that this is the first time that the Chinese Coast Guard has used water cannons against its research vessels in the area of Pag-asa case. Despite this, the agency says its vessels were able to complete their operations in Pag-asa Case 1, 2, and 3. Beijing's continued aggression was based on its assertion of sovereignty over almost the entire South China Sea, including most of the West Philippine Sea, as it continues to reject the 2016 arbitral ruling that effectively dismissed its claims and ruled in favor of Manila. Yun. Talagang ang Chinese guys, hindi talaga nila sinusunod yung international na batas pinirmahan sa arbitral ruling sa ICOS, di ba? May sarili talaga silang batas, hindi nila pinaniniwalaan yung ayaw nilang sundin, ayaw nilang pakinggan yun. At ang matindi pa nito, nagkukos sila ng damage sa mga barko ng Pilipinas. Tulad niyan sa ginawa na naman nila. May damage na naman na nangyari sa ating mga barko. So ikaw guys bilang isang Pilipino, ano ang nararamdaman mo? Ano ang masasabi mo ginagawa, actually na ginagawa sa atin ng Chinese Coast Guard o ng mga Chinese, no? So isulat mo dyan, ilagay mo sa ating comment section, ano ang nararamdaman mo bilang isang Pilipino, no? Sa video na ating napanood ngayong araw. Okay? So, again, kung bago ka pa lang sa ating channel at hilig mo ang mga ganitong klaseng content,
please subscribe our YouTube channel para updated po kayo every time na may mga upload tayong ganitong. Hanggang sa muli, maraming salamat po.